guys, good morning. This is Marvin, taga-tadalun sa babae. Walang man sa for today's video. Ito ang aking OTD ngayon. Second day na sa Boracay. Yes! Second day na. Ayun na. Ha! Ganon. Trans! May flowers tayo for today's video. Siyempre, white. So, ayan guys. Wow! So, ayan siya. Oh. Tapos guys, yung aking mga damit na isusuot is andito na siya. So, yung aking bag, anik-anikan charm. Tapos itong voucher, kailangan natin dalhin doon sa baba kasi kakain na ako. 6 o'clock na ngayon. Dalawang voucher siya. May, ito 27, ang isa ay 28. Siguro for tomorrow yung isa. Tapos, ito yung susuot kong OOTD later sa Island Happy. So, sinuot ko na yung panty, guys. Ayan. Sinuot ko na yung panty. So, yung bra na lang mamaya after ko kumain. Kasi, mga 8:30 pupunta na kami siguro ng tour guide na ano kami sa island. So, ayan, guys. Share ko lang sa inyo yung aking OOTD for tonight. So, ito, tsaka yung palda, tsaka to dalawang choices yung aking outfit later at night, guys. So, either ito or ito. Pero feeling ko ito na lang kasi palda siya na may slit and then para siyang black pink kasi may mga ganito siya. May mga retaristaso. Ewan ko doon ng mga ano. Tapos, syempre yung sexy na bra. Diba? So, dalawang choices ko, guys. Either ito. Ito kasi masyadong makintab. Pero, feeling ko pag mga bar club or beach club, pwede siguro to. Depende. Or ito na lang. Mas feeling ko ito gusto ko. Tapos, meron akong blink-blink. O, diba? Blackpink yan. O, may blink-blink. Lalagay ko yan sa mata mamaya. Ang art minor. So, ayun guys. Ready na ako. So, alam niyo yun guys. Enjoy your life to the fullest. Kasi, you only live one in this world. So, alam mo yun, kahit anong sabihin sa'yo ng ibang tao, negative na sasabihin, like, sabihin, ay, feeling naman yan, ang feeling naman maganda, feeling sexy, ang itim naman, ang itim lang. Alam nyo guys, hayaan nyo yung mga taong ganyan. Bakit? Masyado lang silang problema sa buhay nila. Hindi sila masaya sa buhay nila. Kaya kung ako ikaw, katulad ko, mag-enjoy ka lang, do whatever you want, do whatever makes you happy kasi alam mo yung motto ko guys, you only live once in this world, so kailangan mong maging masaya. Gawin mo lahat ng gusto mo sa buhay as long as humihinga ka kasi alam nyo yung pag namatay ka na, wala, chogi, hindi ka na makakapag-enjoy na katulad nito, hindi ka na makakapagsuot nito, hindi ka na makakapagsuot nito, hindi ka na, Diyos ko, diba? Kasi alam nyo guys, kahit anong sabihin sa'yo yung ibang tao, huwag mo sila intindihin. Alam din mo yung sarili mo, mas lang sula kang inaapakan na iba. Alam mo yun, maging masaya ka sa success na natatamasa mo sa buhay. Kasi alam mo, yung mga tumatahon na yan, ingit lang yan sila. So, hindi na matanggap na, kakakaintindihan, hindi ka na maganda, hindi ka naman sexy, may timpla ka naman. Pag kumakahalin, sabihin, aso yun. So, yun lang. Hindi mo kasi mapiplease yung ibang tao, guys. Kahit ano pang gusto mong gawin kung hindi ka gusto ng isang tao. Like, for example, ako ang bait ako, ba't hindi ako gusto nito, hindi naman plastic. Kasi, alam niyo yun, guys, kahit wala kang gawin sa isang tao, pag ayaw sa'yo, wala kang magagawa. That's the reality of life. So, kung ako ikaw, gawin mo na lang, katulad ko mag-enjoy. Do whatever makes you happy. Ganun lang. Kung may maririnig ka, pasok dito, labas dito. Lang yun. So, ayan lang for today's video. So, kakain na ako. Ito yung aking OOTD. Kakain na ako, dalahin ko yung aking bag. Ito. Kasi syempre importante ito. Tapos mamaya after ko kumain ng breakfast, punta na ako. Magpapag-breed ng buhok. So, ayan lang for today's video. Thank you for watching. Ang babaeng walang pahinga. Ang babaeng ambisyosa. So, ayan. Kakain na tayo. Let's go! So, yun na nga guys. Bumaba na ako ng aking hotel room. Ayan yung side niyan is pool area. Tapos, papasok na ako ng lobby. Papasok ng breakfast buffet. So, ayan yung place nila ng kanilang breakfast buffet dito sa Golden Phoenix Hotel. So, ayan. Maraming chairs, maraming tables. So, maraming staff na nag-a-assist. So, ayan yung bread area.
marami siyang choices ng bread. So, ang nasarapan ko talaga dyan guys, nasarapan ako sa pancake, yung maliliit, and then lalagyan siya ng butter sa top. Tapos marami silang choices ng ng parang palaman. So, ayan, mahaba ang kanilang food area, yung mga lagayan ng mga pagkain. So, ayan na din sa ilalim yung mga plates, tsaka yung mga mangkok, yung mga baso, andyan na lahat yung utensils na kakailanganin mo. So, hindi ka kailangan magpaikot-ikot pa. So, ayan yung menu nila. Meron silang gulay, meron silang iba-ibang klaseng ulam. So, ayan yung rice, dalawang klase yung rice, plain rice, tapos fried rice. Tapos harap siya ng front view siya ng hotel. Nasa harap ng beach ang hotel namin. So, habang kumakain ka ng breakfast, marami kang makikitang taong dumadaan. Kasi front view lang siya, daanan siya talaga ng mga turista. So, ayan, kumuha na nga ako dyan ng pinggan. Kasi mag-start na ako maglagay ng food sa aking pinggan. So, syempre, dahil Filipino tayo, uunahin natin yung rice. Syempre, kahit naman sino, di ba? Filipino tayo, so rice ang ating kakainin muna. So, ang pinili ko ay yung fried rice. Fried rice. Saka kumuha ko ng vegetable soup. Yan. So, ayan, yung vegetable soup nila. Mainit pa talaga. So, ayun. Balik na ako sa aking table. So, ayan, kukunin ko na yung aking vegetable soup. Tapos, dadalhin ko na sa table ko. Kasi, andun na yung aking food. Hindi ko nga na-videohan, guys. Kasi, ang hirap mag-video pag mag-isa ka lang. Relate ba dyan yung mga vlogger na mag-isa lang nag-video? So, ayan yung aking food, guys. Mayroon akong dalawang sunny side up na egg, gulay na may kamatis. Merong adobong baboy na may patatas. And then, yung isa, yung para siyang pork fillet. Kala ko nga fish fillet na may caramelized sauce. Ang sarap. Malinamnam siya. So, masarap yung kanilang menu for today, no? Parang hindi tinipid. Tapos, meron pa dyan, nilabas ata silang hotdog. Kaso, busog na ako, guys. So, ayan ang una nilang nilagay. Tapos, may kinuha pa pala ako dyan na parang talong na parang, di ko alam kung anong tawag doon, pero meron din siyang mga hinihiwa-hiwang sibuyas tsaka kamatis. Masarap din siya, guys. So, lahat ng nakalagay doon ng mga food nila, trinay ko at tinikman ko. Pero, lahat naman para sa akin is masarap naman siya. So, ayan yung okra. Mahilig kasi ako sa gulay, guys, So, talaga kahit anong gulay, kukunin ko talaga dun sa lagayan. Kasi mahilig talaga ako ng gulay. Ang hindi ko lang pala na kain yung vegetable salad kasi busog na ako, guys. As in, ang dami kong makain na kanin kasi wala pa akong kain dyan kasi anong oras ako kumain kahapon. So, gutom na gutom talaga ako dyan. So, yung talagang pinirahan ko ng kain yung rice. So, ayan, habang kumakain, muni-muni si Inday. So, ang dami ng tao dyan na nagsisibabaan galing sa kanilang room. At kakain sila ng breakfast nila. So, tingnan nyo naman ang attire ng Inday. Shala-shala. Minsan alam nyo, guys, natatawa ko sa sarili ko. Wala lang. Alam mo yung, ako yung tao na pag gusto ko suotin yung damit or may gusto akong isusuot, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. As long as alam mo sa sarili ko na nahahappy ako sa nabili kong damit or mga anik-anik kong susuot. Ganun ako. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba as long as wala naman akong ginagawa sa kanilang masama. Basta ang importante, sabi pa nga ni Bordagol, yung vlogger na bakla, suotin mo yung mga OOTD na makakapagpapasaya sa'yo. Kasi you only live once in this world, ika nga. Diba? Motto ko yun So, ayun. You only live once in this world. So, lahat ng gusto mong gawin na lahat makakapagpasaya sa'yo as long as wala kang tinapatapakang ibang tao, ay no problem yun. Pasok yun sa akin. So, ayun yung aking pananaw sa buhay na kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo na wala kang inapakan, go! Gawin mo! Diyos ko. Kung doon ka masaya, diba? Gawin mo lahat. Kasi alam mo, you only live once. Kaya kailangan mong magpakasaya sa ibabaw ng mundo. Kasi pag tsugi ka na, makakapagpasaya ka, makakapag
Masaya ka pa ba sa kabilang buhay? Syempre hindi na, Diyos me. So ayun na nga guys, binilisan ko na yung aking kain dyan kasi nga for today's video ngayon kami mag-island hopping, no? So magpapabreed pa ako dyan tapos mamimili ako ng pasalubong. O, diba? Ganyan kagalante si Inday Garutay. O, diba? So, ayan, binilisan ko na yung kain pero nag-second nag-second plate kasi nga as in gutom ako guys. Patay gutom yarn, sinulit yung breakfast free na buffet. So gano'n naman talaga guys, 'di ba? Pilipino tayo. So susulitin talaga natin yung kain natin kasi 'di ba? Free na 'yan eh. Ikaw naman masyado kang hypocrite. Charot. So ayan nga guys, no. Pangalawang kain ko na 'yan. Tapos yung kumuha si Inday ng knife kasi social daw siya. So itatry niya yung knife. Feeling here ang food. Ay, char. Bad words pala yan. Sorry. Tapos sasabihin na naman ng Inglaterra, ay, feeling social talaga. Tinodo to. Siyempre ka naman, Diyos me. Minsan ka lang mag-feeling. Itodo mo na. Huwag kang ipokrita. Diba? Minsan lang nangyari sa buhay natin yung mga ganitong travel. O, diba? Minsan na tayo magkaroon ng pera. So, itodo mo na. Pagpatay ka na sa kagagala. Yung pagala-gala na lang yung kaluluwa mo. Diba? So, ngayon mo itodo. Yung mga feeling social ka. Feeling maganda. Feeling rich. Diba? So, alam niyo yun, guys. Minsan lang tayo magalito sa buhay natin. Kasi alam niyo yun guys, ako kasi lumaki ako sa mahirap na pamilya. So alam mo yun, pag meron ako natatamasa na kahit simpleng bagay lang, konting asenso lang sa buhay, konting pera lang, na-appreciate ko yun, tinitreasure ko yun, chine-cherish ko ba? Kasi, alam mo, hindi ko naranasan sa tanang buhay ko yung makabili ng bagong damit, bagong hikaw, bagong sapatos, bagong tsinelas, kasi nga lumaki ako mahirap. So, nag-aaral ako noon, sabihin ko sa inyo guys, yung aking bag is, alam mo yun, yung plastic bag, tapos minsan nagtatahi-tahi pa ako ng sako bag, alam mo yung sako bag, kasi ngayon tatay ko nag-construction worker. So, pag uwi niya, may dadala siyang mga sako-sako ng semento. So, alam niyo yun guys, nilalabhan ko yun guys. Kasi bata pa ako noon, madiskarte na talaga ako. Hindi ako maarte. Siyempre, mahirap nga kami. So, wala akong karapatan mag-inarte. Kasi minsan, yung pambili ko ng mga school supply, pangkain na lang namin. Kasi alam mo yun, wala nga kaming kakainin. So, kailangan pa bang ibili ka ng bagong ganito, bagong ganyan. So, alam niyo yun, kahit na may gusto akong damit guys, noon, hindi afford ng magulang ko. Sobrang umiiyak na lang ako guys. Kaya nung time na elementary ako, grade 6, mo yung pagkatapos ng pasukan, nagpakatulong ako, nagyaya ako para lang magkaroon ako ng bagong damit, bagong school supply, bagong shoes, bagong uniform. Kasi nga lahat ng damit ko guys, hindi ako nakaranas ng bagong damit na binili ng magulang ko kasi wala nga silang pambili. So, alam niyo yun, dapat nga thankful yung mga kabataan ngayon na kahit kayang bilhin ng magulang nila para sa kanila. Kasi ako talaga hindi ko yun naranasan. As in, talagang umiiyak pa ako para mabilhan lang ako. Pero minsan kahit anong iyak ko kasi wala kaming pera, hindi talaga ako mabilhan. Naalala ko pa nga nun guys na may gusto akong dress na binibenta ng mama ng kaibigan ko kasi ang ganda ng dress na yun kasi may raffles, bulaklakin. Alam mo yung gusto ko siya bilhin pero wala kami ng pera. Talagang inutang pa yun ng nanay ko para lang mabili para sa akin. First time ko talaga guys magkaroon ng dress na talagang bago guys. As in umiyak talaga ako, naglupasay talaga ako guys. Kasi as in gusto ko yung damit. As bata ka, ma-appreciate mo yung ganda ng damit pag mga bulaklakin. Tapos, alam mo yun, may raffles. So, first time ko makakita ng ganung kagandang damit. As in, umiyak talaga ako, naglupasay ako. Alam mo, walang nagawa yung nanay ko. Inutang na lang yun sa mama ng kaibigan ko. Kasi hindi kasya sa kaibigan ko. So, gusto niyang ibenta. So, alam mo yun, Diyos ko, talagang ranas ko talaga yung hirap sa buhay, guys. As in, banat na banat yung katawan ko sa hirap. Kaya, hindi ko kinakahiya yun na pinagdaanan ko yung hirap kasi doon ka nga natututo pag dumaan ka sa hirap, doon na-form yung pagiging yung mangangarap ka ng mataas kasi lumaki kang mahirap, lumaki kang walang makain, kaya gusto mo pag kahit konting asenso lang sa buhay, konting pera lang, ma-appreciate mo, makakabili ka ng gusto mong pagkain, napupuntahan mo na yung lugar na gusto mo kasi nga, alam mo yun,
hindi mo naranasan nung bata ka pa. So ngayon malaki ka na at afford mo na, why not naman, di ba, i-award mo yung sarili mo. So sa mga katulad kong lumaki din sa hirap, huwag kayong mahiya i-flex yung mga naabot nyo kasi wala namang masama doon as long as wala kang inaapakan at wala kang utang. Yun yung importante doon. So ayun lang, that's all for today's video at marami pa akong i-upload na videos. Thank you for watching.